kailangan ilipat na, i-renovate. Dahil sa isa sa mga dahilan ko, dapat po ang magiging beneficiaries natin ay naninirahan sa lugar kung saan may banta sa buhay nila o yung mga naninirahan sa danger zone, ililipat. Pangalawa, dapat yung beneficiaries mo na ililipat ay affected ng government infrastructure projects. O kaya po talagang may eviction na, may court order na for them to vacate yung property na inoccupy nila. So ito po, ang ibig sabihin na, wala na talagang way para sila ay dalhin doon, manatili pa doon. Yung nangyayari sa lateral, sila nga bibigyan sila sa ibang lugar, di ba po? Ayaw pa nila. Yung Rizal at saka Laguna po yata. Ay, Bulacan. Kaya lang siyempre yung kalagayan nila, mahirap din. Kasi yun nga, bisa po doon na kayo lumaki ng matagal ng panahon. Sana nga naging CMP na lang eh. Di ba? Yung natanong sana dito, baka sapato. Hindi ko pwedeng sila. Kaso wala eh, parang hindi po yata. Hindi tinulungan natin sila. So, yan yung tinatawag natin offsite. Dalawa siya. So, dito lang ang offsite. So, ito po yung simpleng proseso ng CMP. Ano ba ang nagaganap sa CMP? So, lagi po namin ini-example yung may-ari, meron siyang lote na tinayuan ng mga ilang bahay. Siguro nasa abroad siya or saan, sa dami ng lote niya, hindi niya naalala. May nagtayo ng ilang bahay, 2, 3, naging 100, may 200 pa nga, 800. So hindi niya naman paalis yan. Ito naman mga to, syempre hindi na rin aalis yan. So imbes na magpaalisin nga, mag-contest pa sila, mag-aaway sila, pwede po silang mag-usap na lang, mag-negotiate sa lahat ng bagay, sa presyo, sa terms, lahat. So, once na nag-agree sila na mag-avail na lang ng CMP para naman mabayaran natin po sila po. Pag pumayag siya, magbibigay po siya ng letter of intent to sell. Specifically, nakalagay po sa letter of intent to sell kung kaninong samahan niya ginagrant yung chance na yun. Bilhin yung property through CA. At ito namang CA na lang haba Community Association. Itong CA, offer to buy. So kasama din dito yung MOA. Yung Memorandum of Agreement. Para doon naman nakapaloob, ano yung mga terms, ano yung mga condition, who will shoulder this, who will shoulder that. Ganun po. Para naman may maproteksyonan yung interest ng parties, di ba pareho? So once they agree, nag-usap sila, ipapasa po sa amin, hindi po pala, maghahanap sila ng mag-a-assist sa kanila sa documentation. Yung tinatawag natin maputi mga originators. Mag-a-assist sa inyo sa preparation ninyo sa pagpasok sa CMP. Pwedeng pati sila tulungan kayo mag-organize in case na hindi pa po organisado yung samahan. Sila yung mag-aayos sa inyo. Medyo masalimot po yung organizing eh. Lalo na kung may existence po ng mga recalcitrants, yung mga ayaw mag-CMP. Medyo kailangan niya talaga yung pagkakaisa ng mga samahan dyan. Lalo na ng mga official na pinili niyo. Ipapasa dito sa itong originator mag-a-assist sa inyo. Initially, siya muna yung tatayong social housing. Tingnan niya muna yung acceptability ng proposed project na yan, kung okay na. So, once na sa evaluation na, okay na yung papeles niyo, based on, in compliance sa mga list ng requirements namin, ipapasa po niya sa amin, sa social housing. Ayan. So, dyan po, siyempre sa atin, yung process dito yan, may stages po. I-check natin yung physical, yung katotohanan, as against the documents na pinasa po. So, once okay siya, approve siya, pabayaran natin yung landowner. Ayan. Landowner. By that time, ano na po yan, ang pangalan ng titulo, wala na sa landowner. Nasa pangalan ng samahan. Ano naman ang liabilities na Originator. Sige po, meron po tayong, susunod po yata dyan eh, meron po tayong i-explain na role, ano ang mga i-expectin nyo sa isang originator. Tapusin lang po natin to. Ayan. After a month po, na nabayaran natin si landowner, ang CA starts paying yung amortization payment
landowner at saka social housing. So, unahin po natin yung may-ari ng lote. Ayan. Siya po yung mag-execute ng contract to sell ng property niya doon sa CA sa pamamagitan ng CMP. So, ang kailangan lang natin dito sa CMP yung updated ang real estate tax. So, bilang may-ari, inaasahan natin na siya ang nagbabayad. Although kayo nagbabayad. May ganun, di ba? Merong generous na may-ari. At itatransfer po ang pangalan ng titulo mula sa pangalan ng may-ari papunta sa pangalan nyo. May bayad po yan sa gobyerno, di ba po transfer tax? Siya yung inaasahan natin as in normal condition. Dito po sa programa na to, na CMP, once yung property ng isang landowner ay ginamit dito, ibig sabihin socialized housing yung objective ng paggagamitan, ay exempted po siya from paying the capital gains tax. Medyo ito yung incentive ng government dun sa mga mababait nating landowner.